Magandang umaga all, mga may init na balita, mga isyong napapanahon, mga up-to-date na kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ihahatid namin sa inyo. Ito ang Mabilis Lang To. News update muna tayo. Haharap ngayong araw si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan para tumistigo sa nagpapatuloy na paglilitis sa kasong malversation kung saan umano'y sangkot si ex-Senator Bong Revilla kaugnay ng umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Update naman sa dagat ng basura sa Parañaque City. Halos 397 metric tons na ng basura ang nakuha sa Redemptorist Water Channel sa Barangay Baclaran. Samantala, 72 truck ng basura ang kinailangan para kolektahin ang mga naipon na basura sa malakas na pag-ulan nitong mga nakaraang araw. Sa lagay ng panahon, patuloy ang pag-iral ng habagat sa malaking bahagi ng bansa, ngunit inaasahang mababawasan na ang malawakang pag-ulan sa Luzon habang maaliwalas na panahon ang iiral sa Visayas at Mindanao. Inaasahan pa rin ang pabugso-bugsong malalakas na ulan sa western section ng Luzon, partikular sa Ilocos Region, Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Oriental at Occidental Mindoro at maging sa Marinduque. May posibilidad pa rin ng pagbaha at pagguho ng lupa sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Dahil ayon sa Pag-asa, ilang araw nang nakakaranas ng pag-ulan ang mga lugar na ito at basang-basa na ang lupa. Samantala, mas maaliwalas na ang panahon sa Visayas, Mindanao at silangang bahagi ng bansa. Bagamat posible pa rin ang panandaliang pag-ulan dahil sa localized thunderstorms, pagsapit ng hapon at gabi. May kita natin dito sa ating satellite imagery, meron tayong kumpol ng kaulapan or concentration ng mga kaulapan natin dito sa western section ng ating bansa. Kaya inaasahan po natin, dito na lamang tayo makakaranas ng mga pabugso-bugso ng malalakas na pag-ulan. Kita din natin sa ating satellite imagery na sa eastern section ng bansa natin, pati na rin dito sa may Visayas at Mindanao, magiging maaliwalas na ang kanilang panahon. Patuloy din minomonitor ng Pag-asa ang isang tropical depression na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Wala itong direktang epekto sa bansa at patuloy itong kumikilos palayo sa kalupaan. Kaugnay niyan, umakyat na sa 26 ang naitalang nasawi ng Philippine National Police sa epekto ng mga bagyo at ng habagat, habang umabot na sa 2.2 million individuals ang apektado sa huling tala ng NDRRMC. Mabilis na balitang hatid ni Enzo Lacap. 26 na ang naitalang nasawi ng Philippine National Police sa epekto ng mga bagyo at habagat. 16 ang naitala sa Cordillera Administrative Region o CAR. 10 dito sa nangyaring landslide sa Barangay Gisad, Surong sa Baguio City. 7 naman ang naitalang nasawi sa Region 4A. 4 sa Rizal at 3 sa Batangas. 2 sa Region 1 at 1 sa Negros Island Region. 15 naman ang naitalang nasaktan. 13 dito ay sa CAR. Sa tala naman ng NDRRMC, umabot na sa mahigit 2.2 milyong katao o katumbas ng 646,000 na pamilya sa Region 1, 2, 3, 5, 6, 9, Calabarzon, CAR at NCR. Patuloy naman ang pag-aabot ng tulong ng DSWD sa mga apektadong pamilya sa hagupit ng habagat. Samantala, itinuturing na garbage crisis ni Public Works Secretary Vince Dizon ang maladagat na basura sa Redemptorist Water Channel sa Barangay Baclaran, Parañaque City. Nag-deploy ng mga kagamitan at tauhan ang kagawaran para sa clearing operation para maibalik ng maayos ang daloy ng tubig sa ilog. Nanawagan din si Dizon sa mga LGUs at mga residente na maging madisiplina sa pagtatapon ng basura. Pero kailangan pa rin anya ng overall master plan para ma-address ang garbage crisis. Nag-deploy naman ang MMDA ng trash skimmer para mas mapabilis ang paghahakot ng tone-toneladang basura na inanod sa isang creek sa tapat ng Baclaran Church sa nasabing lungsod. Enzo Lacap, All TV News, Channel 2. 7.2 trillion pesos. Yan ang panukalang national budget ng Marcos administration para sa 2027. Mas malaki ng 6% kumpara sa 2026.
Kung nakaraan ay tinanggal ang pondo para sa mga flood control projects ng taong 2026, meron na kaya para sa susunod na taon? Alamin yan sa mabilis na balitang hatid ni Michelle Guiliang. Inihain na sa Kamara ang proposed 2027 National Expenditure Program o NEP na nagkakalaga ng 7.2 trillion pesos. Mas mataas ito ng 407 billion pesos o 6% kumpara sa 2026 national budget. Ayon sa DBM, halos 4/5 na bahagi ng increase o 316 billion pesos ay nakalaan na sa mandatory government obligations. Kasama rito ang mas mataas na national tax allotment para sa mga LGU, mga salary adjustment para sa civilian government employees, military at uniform personnel. Pinakamalaki pa rin ang alokasyon ng edukasyon na 976 billion pesos. Sumusunod ang public works na 644 billion pesos, habang ang health ay 353.8 billion pesos. May 332.5 billion pesos para sa interior and local government, 328.8 billion pesos para sa defense, at 302.2 billion pesos para sa transportation. Para sa agriculture, 261.7 billion pesos. Social welfare, 241.6 billion pesos. Higher education, 176.5 billion pesos. At judiciary, 86.3 billion pesos. The DBM assures the Filipino people of our firm resolve to implement this budget with integrity, efficiency, transparency, and accountability. Every peso entrusted to the government will be managed responsibly and translated into programs and services that improve the lives of our people. Para naman sa BARM, 115.62 billion pesos ang proposed allocation para sa peace, self-governance at long-term development. Pinondohan na rin ang pagpapalawak ng career progression para sa mga guro, pagdagdag ng teaching at non-teaching personnel, school-based feeding program, at mas malawak na access sa tertiary education. Sa health, kasama ang pagpapalakas ng DOH hospitals at PhilHealth subsidy para mapalawak ang zero balance billing. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na ang panukalang budget ay dapat magtulak sa sustainable development habang pinapanatili ang fiscal responsibility. Samantala, inanunsyo ng DBM na may inilaan silang 107.4 billion pesos para sa mga flood control projects. Matatandaang walang inilang pondo noong 2026 para sa locally funded flood control projects matapos mabatikos at maiugnay sa mga umano'y irregularidad ang ilang flood control projects noong mga nakarang taon. Kaya po nung pinag-uusapan natin yung pagbuo ng 2027 National Expenditure Program, isa po ito sa mahalagang konsiderasyon, no? Kung ibabalik yung flood control project dahil una't higit, hindi naman din po natin po pwedeng pabayaan yung mga naumpisahan na ng mga flood control projects at mas hindi po magiging maayos yung epekto kung mananatiling nakatiwangwang yung mga naumpisahan ng mga flood control projects. Tiniyak naman ng liderato ng House of Representatives na magiging masusi at mahigpit ang kanilang deliberasyon bago ito maging General Appropriations Act. Higit ito sa mga numero at halaga. Sa bawat pisong inilalaan natin, may pamilyang umaasa, may batang nangangarap, at may Pilipinong naghahangad ng mas magandang bukas. Malinaw ang layunin ng 2027 National Expenditure Program. Ilagay ang sambayanang Pilipino sa sentro ng paggasta ng pamahalaan. Sa sports balita, 17th seed si Pinay tennis champion Alex Ayala sa kanyang pagpasok sa Cincinnati Open. At alas Pilipinas Women's Volleyball Team wagi ng silver medal sa CV Cup 2026. Leg 2, ilang alas members nanalo ng individual awards. Mabilis na balitang hatid ni Enzo Laca. Sa inalabas na listahan ng WTA, pasok sa 17th seed ng WTA 1000 Cincinnati Open si Alex Ayala. Ito ang kanyang highest seed sa isang WTA tournament. Bilang seeded player, may first round bye si Ayala at hindi niya makakaharap ang fellow seeded player sa second at third rounds.
Unang sinabi ni Yara na magta-time off muna siya sa tennis bago muling mag-ensayo para sa darating na torneo. Sa kanyang North American swing, umabot ito sa round of 16 sa Canadian Open, habang itinanghal na kampyon sa DC Open. Wagi ng individual awards ang ilang manlalaro ng Alas Pilipinas Women's Volleyball Team at nakuha ang silver medal sa CV Cup 2026 Leg 2. Nakuha ni Ea Laure ang Best Open Hitter Award, habang Best Opposite Striker naman si Alisa Solomon. Nakaharap ng Alas Pilipinas ang Thailand sa finals na itinanghal na back-to-back champion. Sa first leg, tumapos ang Alas Pilipinas ng 4th place bago umahon sa second place sa second leg. Ito ang kauna-unahang medalya ng bansa sa nasabing torneo. Enzo Lacap, All TV News, Channel 2. Susunod, highlight sa Day 14 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ating balikan. At dole, pinatawan ng halos 5 milyong pisong multa si former Ateneo men's basketball coach Tab Baldwin. Alamin yan sa pagbabalik ng Mabilis Lang To.